Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Bethlehem. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahin ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon kapistahan ni San Esteban, unang martir. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, ang unang martir na si Esteban ay nag-alay ng kanyang buhay upang lumago ang ating simbahan o sambayan ng Kristiyano. Tayo rin ay tinatawag na magpapahayag, magpatotoo o magbigay pagsasaksi sa ating pananalig sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karapukan tayo nagkasala, dumalog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinanunyan niya. Pinupurihin ka namin, pinarangat ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Jesucristo, bugtong na Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Mapuri sa Diyos. Mapuri sa Diyos. Mapuri sa Diyos ang Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob aming matularan ng aming pinarangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Esteban, marunong manalangin para sa mga umusig sa kalaban. Iluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ang kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababaladhan sa harap ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y naggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, ang sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo
habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako ay patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Ito'y iyong lingkod, sana ay lingapin, ingatan mo ako at iyong pagpalain. Ligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa Diyos nagliwanag tayo, ang tinagtalang totoo. Sa ngalan niya'y naparito. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay. Kaputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling matapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Matapos ang ating maligayang pagdiriwang ng Christmas o Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, narito naman tayo sa araw na hindi man masabi nating nakakalungkot, ngunit isang araw na may isang Kristiyano na nalig sa ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay
o sa atin pang salita, martir. Martir ay mula po yan sa salitang Grego. Sa salitang Hebreo po si Esteban. Hebreo din ang ating Panginoong Hesus Nazareno. At ang kanyang salita ay Hebro-Aramaiko. Sa Hebro-Aramaiko, ang pagpatotoo o ang pagsasaksi ay ad. Kapag ka ito'y bibigyan pa ng isang pagdiin, haed. Pero sa salitang Koinoko na Grigo, ang atin pong ebanghelyo ngayon, original, nakasulat sa Koinoko na Grigo, hindi po sa Latin, original, nakasulat sa Koinoko na Grigo, ang ad o haed ay tinatawag na martiras. Doon po ang salitang martir, martiras. Martiras, ibig sabihin, pagsasaksi, na sa Latin ay testis. At itong pagsasaksi ay ginagawa ng lahat ng mga Kristiyano noong kapananan ng mga unang simbahan na kung saan naroon ang mga apostol. Kapag napakinggan po ninyo na maigi ang ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 6, verso 8 hanggang 10 at Kapitulo 7, versikulo 54 hanggang 59. Ito po yung tagpo ng pag-alay buhay ni Esteban. Si Esteban, kung atin pong alamin, siya ay isa sa mga 7 na unang lingkod na tinatawag na diakono o mga lingkod ng simbahan. At napakatalino, napakapugi, at napakahusay ang kanyang pagpapahayag. Hindi matatanggap ng mga marurunong at mga pantas sa mga Hudyo na gano'n na lamang na ipahayag nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli at nakaluklok sa kanan ng Diyos na Ama. Kaya siya ay ipinapatay na pinagbabato. At ang kanilang damit, dahil ito ay may duguan na mga damit, ay iniwan nila kay Saulo na siya yung magiging Pablo. Siya yung Parisiyo na mag-uusig din sa mga Kristiyano, pero tinawag siya ng Panginoon Jesucristo upang magsasaksi, martiras. At dahil dito, kapag tingnan po natin ang kwento, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo ngayon, Kapitulo 10, verso 7 hanggang 22, sinasabi, kayo rin ay hindi maligtas. Dahil may sinasabi ang ating Panginoon, mag-ingat kayo sapagkat may taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin kayo sa mga sinagoga. At sino po yon? Hindi po yung mga kalaban. Hindi po yung malalayo sa inyo. Sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid. Ang ama, ang kanyang mga anak. At ang mga anak, ipagkakanulo ang kanilang mga magulang. Na ibig sabihin, doon mismo sa loob ng tahanan, dahil sa kawalan ng pananalig at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus Nazareno na siya yung Mesiyas na ipinangako ng Diyos at magbigay ng buhay na ganap at ikasya siya at siya yung tagapagligtas, dahil hindi siya tinatanggap, lahat ng mananalig sa ating Pong Hesus Nazareno nung kapanahon na yon ay tinuturing na mga kalaban ng relihiyon ni Abraham ng mga Hudyo. At dahil dito, ipinapapatay, ipagkakanulo, inuusig. Pero bahagi sa buhay natin na tayo rin ay magsasaksi. Hindi man kalupit, hindi man masabi nating napakahirap gaya ng nangyari sa unang mga Kristiyano, pero mayroon tayong iba't ibang paraan sa pagsasaksi. Ang pagsasaksi, ang pagpatotoo ng ating pananalig sa Diyos ay una sa lahat, ang ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo na siya
ang Mesiyas na tagapagligtas sa atin. Pangalawa, ang ating pagkilala na ang ating Diyos ay napahayag bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo upang ipahayag gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. At pangatlo, na tayo ay magkaroon ng pagbabalik loob o pagbabago sa buhay na tinatawag sa mga Hebrew, tsuba. Tsuba, ibig sabihin, babalik sa Diyos, na tinatawag naman sa Koinoko na Grigo, mitanya, o sa ating salita, ang pagbabalik loob. Pero, dito, natin makita na pagkatapos ng pagbabalik loob, kailangan tayo na magpatotoo sa buhay natin na ating ipahayag na mayroong Diyos at itong Diyos ay nagkatawang tao. Salita ng Diyos na binigkas at nagkatawang tao, salamat sa mahal na Birhen Maria. At ito ay mahirap tanggapin noon para sa ibang reliyon matanggap. Hindi rin matanggap itong pagdating ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Pero tayo ay nagkaroon ng pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon, upang ating ipahayag na tayo ngayon ay nagdiriwang una ng kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon Hesus kahapon, kaya Christmas, at ngayon, mga darating na mga pagsubok, pag-uusig, at na handa tayong magsasaksi sa Panginoon, handa tayong magpatotoo. Yun pong gustong magpatotoo sa ating pananalig sa Diyos, pumalakpak po ng malakas na tayo ay handang magpatotoo sa ating pananalig kahit na tayo ay pahihirapan, kahit na tayo inuusig. At ang pag-usig ngayon, alam nyo ba, hindi na po sa marahas na paraan, suwabe, napakaganda na paraan. Makita nyo na nasa apps ng cellphone, ng computer. Kaya pagbukas nyo, kaagad, mayroon kaagad na isang game na tinatawag na El Diablo. Pagbukas pa sa ibang kung ano-ano mga basura na ipinapahayag sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, lahat na. Kaya kailangan natin na tingnan natin hanggang ngayon, inuusig ang lahat ng nananalig sa ating Panginoon. Kailangan lang na tayo maging matatag. Kailangan lang ating ipahayag ang ating pag-ibig sa Diyos na kahit ganito'y mangyayari, handa tayo na mag-alay ng ating di kalidad na buhay upang ating dalhin ang kalaman na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pagitan ng ating Panginoong Hesus. At handa tayong magsasaksi sa pamamagitan ng ating buhay na tayo ay gumawa ng mabuti, may dikhain ng kabutihan, sapagkat ipakilala natin na ang Diyos ay mabuti at handa tayong magmahal sa ating mga kaaway at magdasal sa lahat ng nag-uusig sa atin. Sapagkat ang isang Kristiyano ay tumitingin hindi sa lupang ibabaw dito sa mundo na ito ang buhay. Ang atin pong kaganapan sa buhay ay ang buhay pagkatapos ng buhay dito sa mundo. At yun ang kalangitan na handa tayong magpatotoo gaano man ito kahirap. Kapag kayo pupunta sa ibang bansa na hindi majority mga Kristiyano, makita ninyo, napakahirap magpahayag bilang Kristiyano. Ngunit kung magpapatuloy tayo sa ating pagsasaksi, instrumento tayo sa pagpapahayag sa buong mundo na minsanan lang nag-alay ang Diyos sa kanyang buhay para sa ating lahat sapagkat may dakila siyang pag-ibig sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat nakatubusin sa pamagitan ng kanyang pag-alay buhay, ngunit tayo'y tinubos dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Yun pong naniwala na ang Diyos ay pag-ibig at siya ay kapiling natin sa pamamagitan ng ating pong Hesus Nazareno, pumalakpak pa ng mas malakas sapagkat siya ay dumating sa atin at ang kanyang pagdating ay nagpapahayag na ikaw at ako, tayo ay mahalaga para sa Kanya dahil minamahal tayo ng tunay ng Diyos.
Mahal niyo ba ang Diyos? Pag mahal natin ang Diyos, mas pumalakpak tayo ng mas malakas pa sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa atin ng tunay. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipaalala sa atin ng simbahan ng cross na inalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating panalangin para sa ating kapwa at atin pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng kaulhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa may dala na maiyanan kay Jesus sa sabsama. Tayo na, sabihin tayo na sabihin, at doon kay sarap mag-awitin sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggap ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumika, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay, na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idarangal sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa itan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong diniba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kay nga ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong diniba sa iyo ay siyang iisang salita mo.
Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kalihalinaw, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosanna, Hosanna, sa dagitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu, gawin mong banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawang nilipatin kaming lahat na makasal siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, ni San Esteban, at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ng pagpuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus ang Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mampasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at tugon ni Jesus. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pario ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pario o lay minister. Sumunod po tayo. Nais kong ipaalala sa iyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa iyo.
maging katulad ng sayo. Palamutin mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristo dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay idalisayin upang maging katulad sa'yo. Nais ko ipaalala sa iyo, naroon si Kristo, kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay idalisayin mo upang maging katulad ng sayo.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagpapasalamat sa napakaraming mong bigay sa aming mga iniligtas mo, pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo, sa kapistahan ng martir na si San Esteban, sa pangitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga ugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paranaway, inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga naririto, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magbibigay sa inyong biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Ngayon, sa pag-alay buhay ni San Esteban, unang martir, ay pinapahayag na ang pagsilang ng Panginoon o kanyang kapanganakan ay nagpahiwatig ng ugnayan sa pag-aalay sa buhay niya sa cross at tayo ay magkaroon ng pagsasaksi dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nag-alay ng buhay sa atin. Ang pagsasaksi o pagpatotoo, pagtingnan natin sa Biblia ay mayroon pong 321 times, 321 na ulit ang salitang Hebreo at Koinoko na Grigo na ad o martiras, na ibig sabihin, tayo ay kailangan din na magpatotoo sa ating pagiging Kristiyano sa pamagitan ng ating gawa, ating ugali, ating buhay, at ang ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao. Ngayon po ang maringal na pagwaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang taong anak niyang mahal ay nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, kakundangan sa kanyang pagsilang at siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan ay magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang puspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang puspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Jesus. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat
isa ay nagsipaghandog ng tanging araw. Bagong taon ay magpatuloy nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y nagsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sibang na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya.